So viral na viral pa rin po until now itong retired police na nag-angas po sa kalsada at may binunot po at ikinasa. Na alam nyo na yun mga sangkay. Subalit, ito po ang ikinagulat ko. Yung siklista pala, kasama po ang nag-video na naging viral po sa buong Pilipinas, nawawala o nagtatago o asa na nga ba mga sangkay? Dahil tila baga ayaw daw po lumutang. Ano ang nangyayari sa kanila? Nawawala nga ba o natatakot mga sangkay dahil po sa kanilang makakabangga? Tingnan po natin. So, nagulat lang din po ako mga sangkay dahil nga po galing po ako sa bakasyon, no? Ng mga ilang araw lang mga sangkay, no? At naging viral po itong patungkol po sa isang pulis na gumawa nga po ng eksena sa kalsada at nakunan po ng video. Ngayon, ang uploader, di umano. Asama po itong siklista, ano nga ba? Anong nangyayari? Nawawala nga ba? Dahil ito may balita po mga sangkay. But anyway, before po tayo magsimula, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. So, nasa baba lamang po yan. Pindutin nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, eto, guys, tingnan po natin ang balitang to. Ayan, ito po kasi si Joy Belmonte, ang mayor ng Quezon City. Nananawagan na. Belmonte sa siklista at uploader ng viral video, sana lumutang na sila. Gusto ko silang ipaglaban. So dito nagulat ako mga sangkay kasi kakabalik ko lang, hindi ko masyadong alam ang issue na to. Kung ano na nga ba yung nagaganap, ang alam ko lang nagkaroon ng viral itong ginawa ng isang dating pulis na talagang nagpakita po ng angas. Pero ito po ang nangyari mga sangkay. Tingnan po natin. Sa kabila po ng hindi paglutang ng uploader at siklista. Kinasuhan ng alarm and scandal ang retiradong polis na naglabas ng baril nang makaalita ng isang siklista sa Quezon City. Suspendido na rin ang kanyang driver's license. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ayan o. Mismong Quezon City Police District na ang nagsampa ng kasong kriminal laban sa retiradong pulis na si Wilfredo Gonzales. Alarm and scandal ang isinampa ng QCPD kasunod ng paglabas at pagkasa ni Gonzales ng baril sa nakagitgitang siklista sa Quezon City. Ayon sa PNP, posible pang madagdagan ang reklamo. Nako, posible pang madagdagan ng reklamo. Yung iniintay lamang po natin sa tulong na rin po ng kanyang abogado na pag-execute po ng complaint ito pong kanyang biktima para makasuhan din po natin siya ng additional case ng grave threats and other appropriate criminal offenses. Panawagan ng hepe ng PNP sa nakaalitang siklista, lumantad na para maghain ng karagdagang reklamo. Ayun. Yan po yung hinihintay nila na lumabas. Lumantad mga sangkay itong siklista. Sila po lahat, yan na lamang pong hinihintay. Ito nga po, nanawagan po si Joy Belmonte. Tingnan po natin. Nagulat lang din po ako. So, ibig sabihin, mabigat yung kanilang binabangga. Kasi nagtatago po sila tayo mga sangkay, marami na po tayo noon, lalong-lalo na po nung kasagsagan ng kampanya. Marami po tayong nakabangga mga sangkay, pero hindi naman po tayo nagtago. Pero dito, mga sangkay, hindi ko alam kung gaano ka makapangyarihan. Bakit nagtatago? Bakit natatakot po sila? Well, ako naman nananawagan lang doon sa siklista. Kasi alam nyo, I feel that justice has to be served. Meron talagang ginawa sa kanya na hindi karapat-dapat at gusto ko siyang ipaglaban. Diba? Gustong ipaglaban ni Mayor Belmonte, kaya nga lang asan po yung siklista? And mahirap mag-file ng kaso kahit na willing ang lungsod. Ayan, tutulungan pa ng Quezon City. Kaya nga lang, mahirap di umano mag-file ng kaso kung wala naman pong wala po doon yung nabiktima, di ba? Nagawin ito, mahirap gawin kapag wala yung complainant. So, diba? Yan ang sabi ng mga abogado namin dito sa City Legal Department namin.
So, ang tanong dyan, mga sangkay, nasan na kaya, no? Okay pa kaya si Kuya? At saka yung nag-upload, nasan na kaya? So it is best if he comes forward, and if he does, wag po siyang mag-alala sapagkat we have made arrangements na siya po ay aasikasuhin, bibigyan ng proteksyon at bibigyan ng abogado. Yun ang assurance. Bibigyan ng proteksyon at abogado. So sana lumantad na. Ito, mahihirapan na dito kung totoo man na matindi po yung nakakabangga nila. Dahil sinasabing mga brutal, di umano ha. Itong mga makakabangga ng siklista. Tingin ko this time, mahihirapan po sila dahil buong Pilipinas nanunood, including Quezon City, including PNP. So mahihirapan po sila kahit pa sabihin natin na may mga kakampitong mga matitikas na pulis. Mahihirapan po sila dahil kahit isang miyembro lang ng pamilya ng nasabing nakabangga nitong retired police ang madali o may mangyari, walang ibang tutumbukin kundi sila lamang. Sila po kaagad ang magiging mastermind o magiging suspect. Ngayon, nasa na kaya? Para alalayan po siya sa lahat ng mga antas ng investigasyon na ito. Pati ang pamilya, no, Mayora? Meron din kayong offer na maski yung family yes, niya. Kasi ang akin pong narinig ay siya po ay natatakot. Diba? Matindi pala talaga ang nakakabangga kasi natatakot eh. To come forward. And I feel that fear, he has to overcome that fear for us to be able to successfully address this issue in court and to be able to impose the proper penalties on the vlogger pala talaga ang nakakuha ng viral video na yun, no? Perpetrator. At ako naman, hindi naman din ako happy na may gumawa ng ganitong hindi maganda sa lungsod Quezon na lalaya lang, na hindi mananagot, na walang accountability. Dapat hindi na po sila matakot kasi ito, mayroong masama palang gagawin, no? Yun ang lumalabas sa mga report. So, this time, nasa kanila po yung baraha. Nasa kanila po yung alas. Wala pong gagalaw sa kanila niyan. Paano sila gagalawin? O maging pamilya kung ganito po katindi yung spotlight sa kanila ng buong Pilipinas. Isa lang sa pamilya ang ipatumba ng nasabing nakabangga nitong siklista at nitong uploader. Walang ibang ituturo kundi iyon. Sila pa rin. Itong mga, alam nyo na, mga sangkay, nakabangga. Kaya nananawagan ako sa siklista na ayaw natin mangyari ito ulit, ever again in our city. At Actually, tama po yun. Yun po yung isa sa reason na kailangan po maasikaso ito para hindi na po maulit. O kumbaga, hindi na po pamarisan ng iba. Madali lang naman yung mga ganitong klaseng pangyayari sa kalsada, madali lang yan ayusin eh. Kaya nga lang, may siguro, ayan. Magsampa tayo ng malakas na kaso, we are sending a very strong message to people like this who Exactly. who are so used to the culture of impunity na hindi na pwedeng gawin yan sa lungsod Quezon. Mayor, how about po yung nakakuha ng video? Because I understand, bago daw po magamit as evidence yung video footage na ipinost sa social media, kailangan meron din munang testimonya yung mismong kumuha ng video. Can we give also the assurance na meron siyang assistance and for security, protection din po? Binantaan din yun, di ba? Grabe, totoo pala talaga yung mga banta-banta na yan, no? Ang bihira. Yes, I can make that assurance. Kasi sabi nga sa akin, may nakausap ako sa DILG, isang undersecretary, sabi niya, okay, it is possible as a second resort na magsampa ng kaso ang pamahalaan or any agency for that matter with one witness. Yan yung parang plan B if ever. At that witness can be yung vlogger na nag-post ng video. No? Naku, kung ako sa kanya, di ako matatakot sa ganyan. Tayo, mga sangkay, di ba? Hindi naman sa nagyayabang po tayo. Pero, matitindi. Di ba? Alam nyo ako, dati mga sangkay, naalala ko, halos nagiging almusal ko na lamang po yung mga banta-banta na yan.
Simula po 2015. Since 2015, nako. Napakarami mga sangkay. Pero ito po itong nila, mga sangkay. Hindi ko alam kung gaano ka powerful itong nakakabanggaan nila. Pero this time kasi may spotlight sila. Sana lumutang na, no? May spotlight. Meaning, hindi po sila basta-basta magagalaw dito. Bibigyan po sila ng proteksyon. 'Di ba? Pagkatapos nun, yung buong Pilipinas nakatingin. Ni isa lang miyembro sa kanilang pamilya yung galawin itong mga lokong to. Walang ibang sisisihin, kundi yung nagkasa ng kanyang laruan. So, pero ideally, dapat sana silang dalawa. Kasi mas malakas ang kaso pag dalawa silang kasama ng pamahalaan sa pagsampa. Yun. Pero with regards to the vlogger, gusto ko rin siyang i-reassure na kung lumabas siya at natatakot siya at lumabas siya, ang lungsod Quezon ay naandito. Aalalayan natin siya, Yun. bibigyan po natin siya ng proteksyon at Napakalupit. bibigyan din po natin. Diba? May proteksyon. Aalalayan pa. Napakalupit ni Mayor Belmonte, ha? Siya ng legal advice or even a lawyer, no, para alalayan siya throughout this journey. But I hope they trust me as the mayor of Quezon City na hindi ko sila pababayaan dahil it is to the best interest of all. Very good. No? So again, sana po lumantad na dahil may offer po yung ating mayor sa QC na proteksyon, abogado, at buong lungsod. Ibig sabihin, buong gobyerno ng Quezon City ang tutulong. Kasama po dyan yung PNP. Philippine National Police. Nako, wala po itong kawala kapag ginawa po nitong siklista at saka itong uploader ng video. Kaya nga lang mga sangay, di rin po natin masisi sila. Siyempre, siguro, baka first time po nangyari na mayroon pong nakabangga o nanakot sa kanila ng ganyan. Kasi ako, mga sangkay, dati, nasanay na po tayo na tinatakot ng ganyan. Kaya naman, mga sangkay, na-immune po tayo noon. Kaya kahit may pananakot, hindi po tayo tumigil. So, sana po, may offer po yung ating mayora, diba? Napakaganda ng offer. Mayroon pong seguridad na in-offer po. Security. Itong si Mayor Belmonte. So ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At syempre, bago po tayo magkalasan mga sangkay, i-subscribe nyo po muna ito. Itong aking isang YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.